Come on everybody, let's stand up. Purihin natin at dakilain natin ating Diyos na buhay sa isang panibagong taon, panibagong umaga, na tayo sa sinasamahan ng ating Diyos na buhay. Hallelujah! Purihin ka, O Diyos! Hallelujah! Naman kapatid, sama-sama natin, dakilain natin Diyos. Ilang biyaya, kami pinalaya, mula sa bihag ng kasalanan. Come on everybody, let's shout His name and sing. Pinatawan, pinagpala ng lubusan. Minsan pa, dakilang biyaya. Dakilang biyayang ipinalaya, Hallelujah! mula sa bihag ng kasalanan. Pinatawan, pinagpala ng lubusan. Come on, people of God, let's praise His glory and sing. Di
shout His name for a new year, for a wonderful day that He has given us today. Why don't you shout His praise? Umaawit, nagpupuri, nagdiriwang ang lahat. Papuri kay Yahweh, Yahweh, Yahweh. Come on, let's sing. Lumalapit sa presensya mo, nagpupugay ang lahat. Papuri kay Yahweh, Yahweh, Yahweh. Sa lahat ng oras, Sa lahat ng oras, sa bawat araw, pinupuri at sinasamba. come on and shout His name and sing. Ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi nagbabago. Oh, oh, oh. Ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi nagbabago. Pagkat si Yahweh, Yahweh ang ating Diyos. hallelujah. Oh, oh. Saan pa? Umaawit, nagpupuri, Come on. papuri kay Yahweh. Yahweh, Yahweh. Minsan pa kami lumalapit. Malapit sa presensya mo, pupugay Ang lahat, papuri kay Yahweh, Yahweh. come on. Let's sing with all in our hearts. Sa lahat ng oras, sa bawat araw, Pinupuri ka namin ng Diyos at sinasamba. Dahil Ikaw ang tunay na Diyos. ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari, tapat kailanman, Hindi nagbabago. Hallelujah. Oh, oh, oh. ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari, Come on. tapat kailanman, hindi nagbabago. Minsan pa. Oh, oh, oh. Let's declare. Ikaw ang tunay na Diyos. Tapat kailanman, Hindi ka nagbabago. Minsan pa. Sigaw mo kapatid na ikaw ang tunay na Diyos. Diyos, Hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi nagbabago. Si Yahweh ang ating Diyos. Yes, God. Thank you, Lord, for a wonderful new year, a new day, Panginoon, to bring you praise and honor. Hallelujah. Pagpapala'y bumubuhos na, Yahweh, Come on, let's sing. Yahweh, Sa ngalan niya'y may kagalingan. Yahweh, Yahweh, Sa Kanya'y may tagumpay. Yahweh, Hallelujah. Yahweh, Sigaw ng lahat ng nilalang. Come on, Yahweh, pagpapala'y bumuhos na. Pagpapala'y bumuhos na. Yahweh, Hallelujah. Sa ngalan niya'y may kagalingan. Yahweh, Hallelujah. Yahweh, Sa Kanya'y may tagumpay. Yahweh, Yahweh, Isigaw ng lahat ng nilalang. Yahweh, Everybody! ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari, Tapat kailanman, hindi nagbabago. Oh, ikaw ang tunay na Diyos, Diyos, Hari ng mga hari, tapat kailanman, kailanman, hindi ka nagbabago, hindi ka nagkukulang o Diyos. Minsan pa, purihin natin ating Diyos. Hari ng
natin siyang sabahin. Araw-araw kasiyahan, araw-araw kagalakan, araw-araw o Diyos, araw-araw o Diyos. Come on, let's declare and sing. Araw-araw sa samahan, araw-araw di iiwan, araw-araw o Diyos, araw-araw o Diyos. Come on, let's raise your hands. Anumang maging panahon, anumang pagkakataon, anumang maging sitwasyon, ika'y pupuri. Ikaw at ikaw pa rin. Ikaw at ikaw pa rin. Yes, God. Minsan pa. Araw-araw kasiyahan, araw-araw kagalakan, Everybody. Come on, kapatid. Let's raise. Let's praise. Come on. araw-araw sa samahan, araw-araw di iiwan, araw-araw O Diyos, kami mananatili sa iyong presensya, O God. Ano man, anumang maging panahon, anumang pagkakataon, ikaw pa rin, O Diyos, ang aming maging pupurihin, sitwasyon, ang ika'y aming pasasalamatan. ikaw at ikaw pa rin. Pwede ba natin ilakas ang ating palakpak, ang ating papuri sa ating Diyos? For He is so faithful and good forever. Dahil wala kang katulad, O Diyos. Wala kang katulad, wala kang katulad, wala kang katulad, wala kang For this year 2024, let's shout na wala kang katulad, Panginoon. wala kang katulad, Everybody, let's shout. Wala kang katulad. Wala kang wala kang katulad. wala kang katulad, Hallelujah. Why don't you shout? Wala kang katulad. Wala kang katulad. Wala kang katulad. wala kang katulad, Wala kang katulad. Wala kang katulad. Wala kang katulad. wala kang katulad, On. anumang maging panahon, anumang pagkakataon, anumang maging sitwasyon, ika'y pupuri. For this year 2024, let's sing. Anumang maging panahon, Anumang maging sitwasyon namin, Lord, anong pagkakataon man, ikaw at ikaw pa rin, O Diyos, ang aming pupurihin, minsan pa, anuman. maging panahon, Hallelujah! pagkakataon, Hallelujah! maging sitwasyon, Hallelujah! Ikaw at ikaw pa rin. Ikaw at ikaw pa rin. Ikaw ang Diyos noon, ngayon, magpakailanman. Hallelujah! Oh, purihin ka. Purihin ka lahat ng iyong hilalang. Oh, why don't you shout, Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah. Thank you, Panginoon. Salamat, O Diyos, dahil sa iyong biyaya, sa iyong habag, Panginoon. Nandito kami, O God.
patuloy na nagpupuri, Panginoon, sa iyong kaluwalhatian, sa iyong kadakilaan, Panginoon. Kaya naman, Lord, habang kami umaawit sa iyo, Lord, tunay nga, nais namin, O Lord, na ikaw lamang ang maparangalan, mapasalamatan, Lord. Hallelujah. Habang hindi karapat-dapat, pagkukunan ng kapal, at wagas mong pagsampa. Habang walang kakayanang masukluyan ka na mabuti sa lahat mong ginawa. Yakap mo, come on, sa aking karuhan. Inibig mo ako nang di kayang tumasan. Come on, let's surrender everything to Him and sing. O Diyos, ng katarungan at katwiran. Thank you, Lord, for your promises. You are good always, O God. kabanalan, kaluwalhatian. Come on, kapatid. Let's praise Him sa kanyang kadakilaan, sa kanyang pag-ibig. Pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Come on, let's shout. Higit pa sa buhay ko, salamat sa suno ng biyaya mo. Salamat sa panibagong taon na ito, Lord, that we can still praise You. We can still honor You, O God. Kaya naman, kapatid, sabihin natin sa ating Panginoon, Habang hindi karapat-dapat, pagkukunan ng habag, at wagas mong pagsimba. come on, let's shout. Habang walang kakayanan, masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Niyakap mo. Niyakap mo ako sa aking karuhan. Yes, Lord. Inibig mo For You're still faithful. You're still good. hindi kayang tumasan. Come on, let's shout. O Diyos ng katarungan at katwiran. Everybody, dahil dakilain natin ating Diyos. nabahira ang kabanalan. Kaluwalhatian mo. Salamat, O Diyos. Salamat sa sukdulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak Pagkanoon, sa pagkailanman. aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sukdulang biyaya mo. Salamat, O Diyos. Salamat, Panginoon. For this year, for this new year, O God. We are glad that we are here. We are here in Your presence. We are here, O God, to proclaim that You are good. All the ways good. All the ways good. Niyakap mo ako sa aking karuhan. Inibig mo ako
matindi. Kayang tumasa, niyakap mo. Oh, we are here, O Lord, trusting in your name, living in your name. Oh, niyakap mo, niyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumpasan. Oh Diyos ng katarungan, hallelujah. Oh, come on, proclaim His name, proclaim His name. Salamat o Diyos, salamat sa sukdulang biyaya mo. Na pag-ibig na mas malawak pa. Yes, O Lord. Higit pa sa buhay ko. Salamat sa tulang biyaya mo. Oh Diyos Ng katarungan. kahit minsan di na mahirap ang kabanalan, kalwalhatian. Salamat Sa sukdulang biyaya, O Diyos, O Diyos. Mas malawak pa. Isa sa aking mga pagkakasala, higit pa sa buhay ko. salamat sa sukdulang biyaya mo. Oh, patuloy lamang natin siyang purihin at pasalamatan for He's so wonderful and good. For this new year, He's still faithful. Pupurihin ka sa amin, itataas ang aming tatakhan. Sa buhay ko, Tanging ikaw lamang, higit pa ang iyong kaluwalhatian. kadakilan mo'y di mapapantayan. O pupurihin ka Sa amin, itataas ang aming itatakhan. sa buhay ko. Tanging ikaw lamang, higit pa ang iyong kaluwalhatian. Kadakilan mo'y di mapapantayan. Jesus, sa iyo ang kapurihan, come on, kaluwalhatian, ngayon at magpakailanman. O luwalhati ka, O Diyos, Jesus, sa iyo. Everybody shout His name, shout His faithfulness. Ngayon, pupurihin ka, itataas. Yes, Lord, Sa buhay ko'y tanging ikaw
proclaim. Kapangyarihan. Magpakailanman. Jesus sa'yo. Jesus sa'yo ang kapurihan. Kalwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus sa'yo ang karangalan. Kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Come on and sing, Jesus sa'yo. Jesus sa'yo Ang kapurihan. Kaluwalhatian. Ngayon at magpakailanman. Jesus sa'yo ang karangalan. Kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Jesus. Hallelujah! Come on, let's exalt His name. Let's exalt His name. Let's exalt His name. His beautiful name. Beautiful God. A wonderful God. A redeeming God. Hey. Hallelujah. Hallelujah. For you are good and wonderful, O Lord. Salamat, O Diyos. Salamat, Panginoon. For this new beginning, a new year, O God. We're starting the year right because we are in your presence, Lord. We are here, O God. Ikaw lamang ang luluwalhatiin at papasalamatan, O Diyos. For this wonderful year, O God. Alam ko, Panginoon, alam namin, you're doing great things, O Lord, in our lives, O Jesus. Hallelujah. Kaya naman, maraming salamat sa iyong kadakilaan, sa iyong kabutihan, sa iyong katapatan, O Diyos. Patunay nga, hindi mo kami iniwan, magpakailanman, O Diyos. Salamat sa iyong sukdulang biyaya. Salamat sa iyong habag, Panginoon. That we are still here, O Jesus. Maawit sa iyong presensya, sa iyong kadakilaan, O Lord. Kaya naman sa aming patuloy na pananambahan, O God, nawa, Panginoon, ang iyong pagkilos mo ang aming maranasan, O Lord. That every word, Panginoon, that every promises, Panginoon, na aming mababasa, na aming makikita, O God, na aming maririnig, ikaw lamang ang aming makita, wala ng iba pa, O Lord. That your faithfulness, your glory, Panginoon, ang aming makita, Panginoon. Hallelujah. Maraming salamat again for this wonderful year na binigay mo sa amin, O God, sa bawat isa na nandito, O God. At Lord, nawa, Panginoon, sa magpapahayag na iyong salita, O Lord, nawa, Panginoon, sa bawat letra, Panginoon, sa bawat salita na aming maririnig, nawa, Panginoon, ang iyong pagkilos mo, ang iyong kadakilaan na aming makita, O God. At itiago mo siya, Panginoon, sa iyong presensya at sa iyong kaluwalhatian, O God. Tunay nga, sa iyo lang namin ibinabalik ang lahat ng papuri, lahat ng pasasalamat, Panginoon, sa nagdaang ba taon na iyon, Panginoon, na tapat ka at hindi nagkulang kailanman, na ikaw pa rin ang Diyos na aming tatawagin, na ikaw pa rin ang Diyos na aming pupurihin at papasalamatan, na kami hindi titigil na magpuri, magbigay, at ipahayag kung gaano kakabuti, Panginoon, sa bawat isa. Ikaw lamang ang Diyos na aming sasambahin. Sa tanging pangalan mo lamang, Jesus. Amen and amen. Hello! Happy New Year, everyone! Sige nga, batiin niyo muna yung katabi niyo ng Happy New Year o Blessed New Year. Sabihin niyo na natutuwa kayo na makalipas ng ilang taon, tayo-tayo pa rin.
magkakasama. Amen po ba? At sa umagang ito, tutuloy ko lang po, bali part 2 po ito ng blessing bilang isang anak ng Diyos. Diba? No, last week, if you were here last week, at sabi ko, the greatest blessing that a person can receive is to be a child of God. Amen? Sige, palakpakan natin. Pumalakpak lahat ng anak ng Diyos na narito ngayon. Okay, so ngayon, pag-aralan po natin. Alam niyo po kung kayo ay kung tayo po ay nagbabasa ng Bible, taas ang kamay na nagbabasa ng Bible. Amen. Ay ko taas ang kamay, amen. Okay. Sabi doon, marami daw sa Bible ang nakasulat mga pangako ng Diyos. Ang iba ang sabi, 2,000, 3,000, 4,000. Si Henry Lucky, ang sabi niya, meron daw 8,000 mga pangako. Meron, nasa Biblia. Pero meron din nagsabi na mas marami pa. Now, what is the point of this? Bakit sinasabi to? Dahil alam niyo po, ang Panginoon gumawa ng mga pangako dahil sa bawat pangailangan natin, sinisigurado ng Diyos may katumbas na pangako na ating panghahawakan. Okay, so ang ibig sabihin nun, in every need, there is a promise. Makita natin sa Bible, kung nagbabasa, may pangako na magbibigay ng magandang kinabukasan ng pag-asa. Saan makita yon? Jeremiah 29 verse 11. May pangako na may nagsabi na, I will help you carry your burdens. Sabi pa nga ng Panginoon, cast all your burdens. Hindi ba? 1 Peter 5:7. At sabi pa doon, merong sinabi rin ng Panginoon, hindi ko kayo iwanan. Hindi ko kayo pababayaan. Hebrews 13:5, if I'm not mistaken. So napakarami mga pangako ang ating Panginoon. Ngayon, bakit maraming ginawang pangako ang Diyos sa atin? Okay, so God has a promise for every need. Sa palagay ninyo, why did God make promises? Bakit gumawa ng napakadaming pangako ang Diyos? Kasi God wants to bless you. Sabihin mo sa katabi mo yan. Gusto kang pagpalain ng Diyos. Ano yun? Anong nangyari? 2024, ba't ganyan? Sabihin mo sa katabi mo, gusto kang pagpalain ng Diyos. Ayaw ba niya? Ayaw ba niya? O sige, wag na. Okay, God wants to bless us. Okay? So, ano po yung first promise na ginawa ng ating Panginoon? At ito ay makita natin sa Genesis 3:15. Para patunayan po natin sa inyo na lahat ng ating pangangailangan ay merong katumbas na pangako. Sa Genesis 3:15, this is the first promise God has made to all of us. It was a time na nahulog sa kasalanan si Adan at si Eva. Ang sabi doon, you and this woman will hate each other. Your descendants and her will always be enemies. One of hers will strike you on the head and you will strike him on the heel. Sino yung yun na yan at sinasabi? Sino na yung tatalo kay Satanas? Walang iba kundi si Jesus. So, at paano sinakatuparan ang pangakong iyan? Di ba? Makikita natin yan sa John 1:1. Sinabi ng Panginoon, sabi ito sa John 1:1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Sinabi niya, at yung salita daw yon ay naging flesh. Sabi ito sa verse 14 ng John 1, the Word became flesh. Sino yung salita na nagkatawang tao? So, iyan yung katuparan ng Genesis 3:15. Nagkasala ang tao, ang kabayaran ng kasalanan, sabi sa Romans 6:23, ay para iligtas tayo sa kamatayan at sa init, sa apoy ng impyerno. Anong ginawa? Nagbigay siya ng Redeemer, tagapagligtas, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Amen. So that was the first promise. Sige, palakpakan natin ang Panginoon. Ngayon, alam niyo ba na ang Israel ay ipinangako kay Abraham nung time na wala pa siyang anak? Ngayon, pag-usapan natin to. Kaya nga, alam niyo ba na ang bawat blessing ni Lord ay nilagay niya sa loob ng bawat pangako? Kaya nga ang title ng ating pag-usapan, What's in God's Promises? Bawat pagpapala ng isang Kristiyano, nakapaloob yan sa pangako. Okay? At alam niyo ba, ang bawat pangako ng Diyos may tina-target lang yan. Hindi lahat ng promises ni Lord ay available sa lahat ng tao. Makinig kayo mabuti. Kaya ang sabi ko sa inyo, this is one of the reasons bakit kailangan natin maging anak ng Diyos. Okay? Ang sabi ito sa Genesis 12:2, this is the promise of God to Abraham. I will make you into a great nation.
I will bless you and make you famous and you will be blessing to others. Sa verse 3, pag-aralan, tutukan natin, you will be a blessing to others. Sabi dito sa verse 3, I will bless those who bless you and curse those. Praise. 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 Si Isaac at si Rebecca, sino naging anak nila? Si Jacob, di ba? At si Esau, di ba? Kaya si Jacob naman, siya ang pinagmulan ng 12 tribes ng Israel. Kaya dumami ang tao sa Israel. So sa pamagitan ni Jacob. At ang sabi doon, pangako yon dahil anak sila ni Abraham, kasama sila sa pangako na yon. So sabi doon, mula sa iyo Israel, dadami at magiging pagpapala ka sa lahat ng tao dito sa mundo. At alam niyo ba, hanggang ngayon makita natin, maraming gustong bumura sa mapa sa bansang Israel. Di ba? Just recently. Pero hanggang ngayon, nandyan pa rin ang Israel. Bakit? Dahil may pangako sa kanila ang ating Panginoon. Sabi doon, gagawin ko kayong great nation. At alam niyo po ba kung ano pa? Tingnan natin. Ano ang katuparan that you will be a blessing to all people dito sa mundo? Alam niyo ba na maraming famous discoveries and inventions ang mga Hudyo na nagpabago ng mundo? Nakita ko po ito sa YouTube, okay? Sabi, ito yung title, kung gusto niyo pong i-confirm ito, Famous Jewish Discoveries and Inventions That Changed the World by Leroy Kenton, okay? Pwede niyo pong i-search, pero wag po ngayon, mamaya, makinig mo na kayo. Huwag kayong magmadali. Okay, pagkiti ko sa inyo, ano yung mga famous inventions ng mga Hudyo para sa katuparan ng pangako ng Diyos na you will be a blessing to all nations. Okay, una, laser. It was made by a Jewish Tudor man. Alam niyo ba ang salitang laser? That was an acronym. Laser means light application by stimulated emission of radiation. Dapat nagtitake down notes yung mga estudyante. Di ba? Okay. So, light application by stimulated emission of radiation. So, acronym lang pala yung laser. At alam niyo ba kung ano nagagawa ng laser? Ginagamit to sa mga DVD, yan, yung mga lights na yan, di ba? Small lights. It can get, okay, nakakuha po yan ng information from satellite papunta sa Earth. Ganyang katindi yung laser na yan. At ang nag-imbento niyan, isang Hudyo. Patunay na ang sinabi ng Panginoon, I will make you a blessing to all nations. Ano pa? Okay, another. Pacemaker and defibrillators. Alam niyo yung pacemaker? Yung pacemaker daw, kung meron kang heart condition, may problema ka sa puso, ini-insert yan sa katawan. Okay, sino po dito mga doktor at mga Sister Malu, di ba? Alam niyo po yung pacemaker, And then, ito yung magpaparegulate ng iyong puso sa pamagitan ng electrical mga emission, yung may mga electrical impulses na nilalagay dyan para mag-regulate ulit yung heartbeat. Yung defibrillators naman, alam nyo yan, lalo sa mga pelikula, di ba? Pag ba may na-aksidente, gustong i-revive, yung alam nyo? Di ba? Parang nire-revive. Yun yung defibrillators. At alam nyo ba, ang gumawa niyan ay isang Hudyo, si Paul Sol. Kalain nyo? Grabe, di ba mga inventions ng mga Hudyo? Isa pa, genetic engineering. Alam niyo yun? Yung re-recombine yung mga DNA molecules.
At sabi nila, napakabisa daw nito sa pag-treat ng mga cancer. And it was also used for the mass production of insulin. Lalo sa panahon natin ngayon, maraming diabetic. Di ba? Hudyo, taga-Israel o Israelita, ang naka-invento niyan. Okay? So sabi doon, si Paul Birch ang gumawa niyan, na naka-invento niyan. Stainless steel, sa construction firm. Alam niyo ba? Kaya nagkaroon ng stainless steel dito sa mundo because of the Israelite. Okay? At ang nag-discover niya ay si Hans Goldsmith. Diba? Napaka-strong niyan against sa mga corrosion o mga kalawang. To fight corrosion, diba? Stainless steel. Grabe, Hudyo ang gumawa niyan. Ano pa? Cholera and polio vaccination. Diba yung polio, ito isang infectious disease that it can make you paralysis, diba? Yung umikli ba yung paa, hindi ka makalakad. Ang vaccine niyan, ang nakadiscover din niyan, ay ang isang Israelita. Di ba? Grabe yung blessing na ginawa ng mga Israelita dito sa mundo. Pang-anim, nuclear weapons. At sino yan? Si Robert Oppenheimer. He was known as the father of the atomic bomb. Okay, the first bomb na drinap dito. Saan drinap? Ang first atomic nuclear bomb. Sa Hiroshima, Japan. Di ba? In 1945. Sana nati-take down notes kayo, di ba? So, dami niyo matututunan dito. Okay, pang-pito, capitalism. Ito yung mga theory about having value, yung actually, hindi naman sila revolutionizing capitalism. The theory of rents, yung mga renta-renta na yan, Hudyo ang gumawa niyan. Ang may concept niyan. Okay? Sino pa? This is the famous Google. Alam niyo ba? Ang Google, ang gumawa niyan ay dalawang estudyante na Hudyo, si Larry Page at si Sergey Brin na nag-aral sa Stanford University in America. Pero silang dalawa po ay mga Hudyo o mga Israelita. And what Google can do to us, di ba, napaka-helpful niyan sa lahat ng aspeto ng ating buhay, mga estudyante ka man, sa businessman, napaka-importante ng Google ngayon. At para patunayan ng Panginoon, ang pangako niya, ang katotohanan. Kaya nga mga kapatid, yung blessing nasa pangako. Bakit ganyan katitindi ang mga inbensyon, ang mga discoveries sa mga Hudyo? Kasi may pangako sa kanila sa Genesis 12:2-3. I will make you a great nation and you will be a blessing to many nations. Amen. Sige, palakpakan natin ang Panginoon. So, see what a promise can do? Di ba? Tingnan natin kung gaano kalupit, gaano katindi ang pangako. Okay, ngayon, siyempre naman, hindi pa huli ang mga Pilipino. May invention din naman ng mga Pilipino. Gusto niyo ba malaman? Huwag niyo tawanan. Gusto niyo ba? Siyempre, ni-research ko rin to. Ano ba mga imbensyon? O, ikumpara natin ang konbensyon. Matindi ba mga Pilipino? Okay, tingnan natin to, ha? Okay, famous Filipino inventions. Ano ba mga? Siyempre, hindi pa huli mga Pilipino dyan pagdating sa mga imbento. Sa pag-imbento lang ng salita, ang galing natin dyan, di ba? Imbento ng kwento, ang galing natin dyan, mga Marites, di ba? Only in the Philippines. Unang imbensyon ng Pilipino, yoyo. Matindi yan. Alam niyo ba, ang original na plano, ba't nilikha ang yoyo? It is, weapon yan. Para sa mga kaaway, natin mga Pilipino. Actually, weapon dati ang yoyo. Kaya lang, na-commercialize na, naging toy na lang. Di ba? So, originally, ano pa? Matindi yan. Yoyo pa lang. Wala yan. Only in the Philippines yan. Pangalawa, banana ketchup. Sa sobrang hilig kumain ng saging ng mga Pilipino, na-board, dinurog, nilaluan ng kulay, ketchup. Kaya masarap ang French fries dahil sa banana ketchup. Ano pa? Sabi niya, Pastora, tindihan mo naman. Okay, titindihan natin, ha? Mahilig kumain ng nilaga at sinigang, patis. Patis ang patis, Pilipino ang nakadiscover niyan. Sabihin mo, bakit Pastora puro pagkain ata? Obvious ba?
Mahilig sa pagkain ng mga Pilipino. Okay, ano pa? Okay, quick ink. Alam niyo, kaya lang, di na masyado ginagamit yung fountain pen. Okay? Quick ink kasi si Kisumbing ang gumawa niyan. Kaya quick, Kisumbing. Ay, alawa ko. Okay, yan. Pero siya talaga nag-discover niyan, yung quick. Kaya lang di na masyado ginagamit ang fountain pen, di po ba? Okay, ano pa? Sa hilig kumanta ng mga Pilipino, naka-imbento tayo ng karaoke. Pilipino ang nag-imbento niyan, naka-discover niyan. Amen? Pang-anim, ito matindi. Warts and mold remover from cashew nuts. Yung mga warts na yan, yung mga nunal, pwedeng tanggalin, lagyan mo lang, pahiram mo lang, nadagta ng kasoy. Pilipino, naka-imbento niyan. Ano pa? Meron naman ito, matindi to. 16-bit microchips. Okay? Pilipino po ang gumawa niyan. Okay, naka-imbento niyan. At alam niyo ba, yung medical incubator, Pilipino din na naka-imbento niyan. Palakpakan naman natin ang mga Pilipino! Woo! Diba? Okay, panghuli, erythromycin. Alam niyo po ba yon? It is an antibiotic. It is similar with penicillin. Tama ba? Sa penicillin din, ano? So, Pilipino po ang nakadiscover niyan. At alam ko rin yung fluorescent lamp, di ba? Pilipino din ang nakadiscover niyan. So, marami naman tayong inventions. Kaya lang, compared to Israelites, matindi ang mga Israelites. Bakit? What is the difference between the inventions of the Filipinos, the Israelites? Bakit mas matindi Israel? Kasi pinangakuan sila ng ating Panginoon. That's the only difference. Ang pangako sa kanila, I will make you great nation and you will be a blessing to all nations. Okay, dagdag ko pa po, sa Pilipino, jeepney, tayo rin yun. Kaya lang, hindi na lumabas ang Pilipinas. Hanggang dito lang. At gusto pang i-phase out. Kaya nagrarally. Hindi ba? Okay, so yan po yung mga inventions sa mga Pilipino. Pero anyway, salamat sa Panginoon sa karunungan. At least, Filipinos have contribution to the world. Amen? Sige, palakpakan natin ang Panginoon. So, ngayon, siguro nagtataka, Lord, sabi niyo, paano ako mapapasama sa mga pangako na ibinigay ng Diyos sa mga Israelita? Pwede ba mangyari yon? Pwede! Paano mangyayari yon? Kailangan makikonnect ka sa lahi ng mga Israelita. At paano ka makikonnect? Baka yung mga babae ito, mag-asawa ng mga Hudyo. Konektado na ako. Hindi yun. You will be connected sa pamagitan ni Jesus. Pag kinilala mo, tinanggap mo, at sumampalataya ka sa Panginoon, ikaw na ngayon ay anak ng Diyos. At pag ikaw anak ng Diyos, tagapagmana ka rin ng mga pangako ng ating Panginoon. That's the only way. You must be a child of God. John 1:12, di ba? Sabi doon, para ikaw ay maging anak ng Diyos, kailangan mong sumampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Sabi doon sa Ephesians 3:6, and this is God's plan, both Gentiles and Jews, who believe that the good news share equally in the riches inherited by God's children. So, ang Hudyo at ang Gentiles, magiging pantay na pag ikaw ay sumampalataya sa Ebanghelyo. Okay? So, magkakaroon na tayo ng equal na share sa mga kayamanan na minana ng mga anak ng Diyos. Both are part of the same body and both enjoy the promise of blessings because they belong to... Sino po dito ang belong na kay Jesus Christ? Pumalakpak ang mga anak ng Diyos. Ngayon, kabahagi ka na sa mga pangako na yan. That's the only way, kapatid, Kailangan maging anak ka ng Diyos para yung ipinangako ng Diyos kay Abraham. Kasi nga, intended lang yon. Ang tinarget lang ng pangako na yon ay sa Israel, mga anak ng Diyos. Kaya kung hindi mo kinilala at hindi ka anak ng Diyos, hindi para sa iyo ang pangako na yan. Papaliwanag ko pa mabuti. Baka sabihin, unfair naman si Lord. Kaya nga sabi sa Romans 12, ito pa, it says this because there is no difference between those who are Jews and those who are not. Wala na daw pagkakaiba ngayon between sa Hudyo at mga Hentil. The same Lord is the Lord of all people, and He richly blesses everyone who looks to Him for help. Lahat na naghahanap sa Kanya,
pagpapalain ng masaganan ang ating Panginoon. Kaya ako pag bumabate, ewan ko, napapansin ninyo, God richly bless you. Kasi dito ko kinuha yun eh. Di ba sabi doon, richly blesses everyone. Lahat ng mga anak ng Diyos, pinagpala ng sobrang kasaganaan. Amen? Hallelujah. Kaya nga, pwede masabi, kaya pa ikaw naging anak ng Diyos, maraming pwedeng mangyari magandang bagay sa iyo. Kaya mga kapatid, malinaw, hindi ang pagkakaroon ng bagong taon ang magpapabago ng buhay mo. Hindi ang pagkakaroon ng bagong taon ang magpapasagana ng buhay mo. Magiging matindi, masagana ka, prosperous ka, dahil meron ang Kristo sa buhay mo. So, sasabihin niyo sa akin, so ibig sabihin ba niyan, pastora, magkaka-imbento na rin ako? Aba, malay mo. Maka-imbento ka. Di ba? Pantanggal ng tigyawat mula sa buto ng alateris. Di ba? Malay mo. Di ba? So, magiging matindi tayo. Kaya ang tindi na tinanggap ng mga anak ng Diyos. Amen? So, richly bless you. Kaya sabi doon sa Tagalog, sa Pilipino, Roma 10:12, kaya't walang pagkakaiba ang katayuan ng Hudyo at ng Hentil, iisa ang Panginoon ng lahat, at siya'y masagana nagbibigay sa lahat ng those who call on the name of the Lord will be richly blessed. Ikaw ba yung isa na tumatawag sa pangalan ng Panginoon? Tiyak pagpapalain ka ng ating Panginoon. Amen! Amen. Okay, now, let us talk about the promise. Okay, what is the meaning of the word promise? Okay, pag sinabing promise, it is a pledge, a vow, a covenant, a declaration, or an assurance that one thing will surely happen. Pag sinabing promise sa pangako, ito ay isang pangako. Oo nga, pangako nga, promise. Ito ay isang vow. Ano ba yung vow? Pagtugon, covenant, kasunduan, deklarasyon. At katiyakan na mangyayari isang bagay. Okay, tingnan po natin. Kaya lang, sa panahon natin ngayon, hindi na big deal sa atin eh. Maraming ngayon ang ayaw ng mangako at ayaw ng umasa sa pangako. Are you one of them? Kasi ngayon, very common na. Marami na mga tao ngayon naniniwala, promises are made to be. Okay. Ngayon, bakit tayo natatakot? Okay? Bakit tayo natatakot na sa mga pangako na yan? Una-una, natatakot tayo mangako. Bakit? Kasi at the end, akala natin, tayo yung talo, tayo yung nawalan. At minsan, hindi na big deal yun eh. Minsan, nangako ka dahil napahiya ka lang. At minsan, dahil napilitan ka lang. Tama po ba? Kaya minsan, pag hindi mo natupad yung pangako mo, ang tendency, sisisihin mo yung pinangakuan mo. Eh bakit ka naniwala? Sinabi ko ba maniwala ka? Hindi ba? Kaya ngayon mga tao parang, promise, wala naman yan eh. Hindi na ganon. Matindi ang mga pangako ng Diyos, and yet, that even Christians, nakakalungkot, hindi pinangahawakan ng mabuti ang mga pangako ng Diyos. Kasi nga para sanay tayo, promise lang yan eh. Di ko naman alam kung matutupad yan eh. Ngayon, tandaan po natin to. Okay, kaya nga dito sa mundo, dahil nga mga tao parang nadala na sa mga pangako. Lalo na pag eleksyon, di ba? Di ba? Ang dami tayong mga promises na marinig. Inasabi ko sa inyo, pag ako ang binoto nyo, lahat kayo dadaan sa tuwid na daan. Di ba? Wala na kayong balok-balok na dadaanan. Di ba? So, dami pangako. Magpapangako ng tuwid na daan. Di ba? Malinis na daan. Kaya minsan ikaw, nahiga ka na sa daan. Di ba? So, lahat pangangako sa'yo. At pag minsan, nailuklok na yon. Ngayon, parang may nakita kang diferensya. Sasabihin sa'yo, ayan eh, ikaw eh, binoto-boto mo yan eh, naniwala ka sa mga pangako eh. Kaya minsan, ayaw mo nang umasa kasi minsan sa huli, ikaw pa nasisisi. Tama po ba? Kasi ganun ngayon eh, ngayon ang lakaran eh. At alam niyo ba, kaya nga ang gobyerno, dahil sa kadalaan sa pangako, nag-empower sila ng mga tao para may sa katuparan ang mga kasunduan, they empower yung mga notary public. Alam niyo po ba yun? Kaya tayo nagpapanotaryo, notarize. In-empower ng gobyerno yan, yung mga notary public na yan. Para, halimbawa, 2 taon nagkasundo, kailangan in-notarize. Kasi pag hindi tinupad, may kaakibat din nakaparusahan. Ganon na
nakakasiguri sa mga tao ngayon. Kasi nga, hindi na masyado naniniwala sa pangako. Di ba? Pero tandaan natin, tao yun. Pagdating sa pangako ng Diyos, bakit natin pangahawakan ang pangako ng Diyos? Siguro pagdating sa kakayanan, hindi natin pwedeng questionin ang Panginoon. Because we all believe that our God is the sovereign God. He is the all-powerful God. Ibig sabihin mga kapatid, pag siya'y nangako sa iyo, He has all the means, all the ways, lahat ng paraan pwede niyang gawin, may isa katuparan lang ang pangako sa iyo. Kasi nga powerful siya. Ngayon siguro, ang pagdududahan lang natin pagdating sa pangako ng Diyos ay ang kanyang willingness. Willing ba si Lord na ibigay sa iyo yung pangako niya? Pwede pa tayo magduda doon. Willing kaya si Lord? Being the God, being the sovereign God, ibig sabihin siya yung lahat na magdidesisyon. Remember, pagdating sa pangako, hindi yung tatanggap ang pinangakuan na magdidesisyon. Ang magdidesisyon niyan, yung nangako. Kaya minsan, nagdadaw tayo, may kakayanan ba siya? Pero pag sa Diyos, hindi natin siya pwedeng questionin for His ability para tumupad ng pangako. Kasi ang sabi sa Numbers 23:19, basahin natin medyo may malabo pala, maliit lang. Ang sabi doon sa Numbers, bilang 23:19, God is not God is not He will not lie. God is not a human being. His decisions will not change. If He says He will do something, then He will do it. If He makes a promise, then He will do what He promised. Okay? Bakit natin pangahawakan ang mga pangako ng Diyos? Bakit gagawin ng Diyos ang kanyang mga pangako? Dahil hindi siya tao. Naintindihan niyo po ba? May kakayanan at kayang gawin ang lahat ng pinangako. Bakit? Ang sabi doon sa Numbers 23:19, hindi siya tao. Dahil ang tao, sabi doon, sinungaling. Mga ngako, hindi tutuparin. Pero ibahin mo si Lord. Pagdating sa promise, tutuparin niya yan. Kung ano sinabi niya, gagawin niya yan. Dahil hindi siya tao, siya ay makapangyarihang Diyos. And my prayer, mga kapatid, through this message, nawa, pagdating nyo sa bahay, basa agad kayo ng Bible. Maghanap kayo ng mga pangako, and then you try to claim it. I-claim nyo. Kung kailangan nyong i-pronounce, i-declare, lagi i-declare. Basta, Lord, may pangako ka sa akin. You know, dumating sa buhay ko yan nung nangarap ako talaga magkaroon ng sariling bahay at lupa, pinanghawakan ko ang Efeso 3:20. God is able to do exceedingly, abundantly, above all the things you ask or think. Lagi kong binabagay yan every morning. Sabi ko, Lord, alam ko ikaw ang Diyos na may kakayanan. Sa hinagap ng aking isip, ano man ang gusto ko, Panginoon, ibibigay mo. Kaya nga, habang kinoconfess ko yun at ako'y nananampalataya na may kakayanan ang Diyos na gumawa, nagkaroon nga kami ng bahay at lupa. Kaya malakas sa loob ko na sabihin ito, mga kapatid, it happened to me and it can happen to you. Ang tanong, naniniwala ka ba na kaya ni Lord na gumawa sa buhay mo? Sige, palakpakan natin ang Panginoon. Okay, so bakit nasa loob ng pangako ang blessing ni Lord? Kaya nga yun ang what's in God's promise? Ang nasa loob ng pangako ng Diyos, yung blessing. Ang lahat ng blessing na anak ng Diyos ay makikita natin sa mga pangako niya. Tandaan po natin to, ha? Okay, bakit kaya? Tandaan natin. Una, bakit nasa loob ng pangako? Para maibigay ito ni Lord sa gusto niyang pagbigyan. Katulad na sinabi ko kanina, may tina-target lang po ang mga pangako ng Diyos. Marami mga tao nagpo-post sa FB, katulad na very famous, Romans 8:28. Anong nakasulat sa Romans 8:28? All things work together for those. Lahat ng bagay ay nagkakatagni-tagni at magiging maganda pa rin ang resulta. Pero para kanino itong pangako na to? For those. Iyon ang target nun. Yung pangako na yon,
available lang yon sa lahat na nagmamahal kay Lord, for those who love God and those who are called according to His purpose. Iyon yung target ng pangako na yan. So, hindi para sa lahat yung pangako na yan. Okay, pag-aralan po natin. So, para maibigay ni Lord, nilagay niya yon, siniksik ni Lord, pinaloob ni Lord sa pangako lahat ng blessing ng mga anak ng Diyos. Una, para maibigay niya sa gusto niyang pagbigyan. Okay, pag-aralan natin to para maintindihan natin. Ano? Sa Matthew 15:22, ang sabi dito, suddenly, okay, alam niyo po ba itong istorya na to? Suddenly, a Canaanite woman from there came out shouting, Lord and Son of David, have pity on me. My daughter is full of demons. Okay, inaalihan ng masamang espiritu, ng mga demonyo, ang anak na isang Kanaanita. Okay, sa verse 23, Jesus did not say a word. Sumisigaw na siya sa karamihan ng tao. But the woman kept following along and shouting. So habang naglalakad ang Panginoon kasama yung mga alagad niya, sabi siguro siya, Jesus, Jesus, Son of David. Hinahabol niya si Jesus. Kaya lang, ang sabi ng mga disipulo ni Jesus, came up and asked him to send her away. Ang nainis yung mga disipulo. Si Jesus tahimik lang, lakad lang siya. Tapos sabi ng mga disipulo, Lord, patahimikin mo na yan. Ang ingay eh. Ang kulit. Di ba? Nais pa yung mga disipulo eh. Ano? Sino ba yung ingay-ingay? Sunod na sunod. Verse 24, Jesus said, I was sent only to the people of Israel. They are like a flock and lost sheep. Okay, ngayon. Siguro sa kaingayan ng tao, biglang tumigil lang si Jesus, kinausap niya. Sabi niya, pasensya ka na. At that moment, ang alam ni Jesus, ako ay pinadala, sinugo, para lamang sa mga taga-Israel. Hindi para sa iba. Sa Israel lang. At that moment, yun ang pagkakaalam ni Jesus. Okay, ito yun. Sinasabi niya. Okay? At sinabi niya, the woman came closer. Lalong lumapit ang babae. Then she knelt down and begged, please help me, Lord. Jesus replied, it isn't right to take food away from children and feed it to dogs. Ang sakit, no? Kung ikaw yung babae, sasabihan ka ng Panginoon na, alam mo, hindi ako pwedeng gumawa ng himala sa iyo. Hindi ko pwedeng pagalingin ang iyong anak. Kasi isinugo lang ako para sa mga anak na sa mga Israelita. Sabi niya pa, hindi tama na ibigay ko yung pagkain sa isang aso. Gaano kasakit yun? Kung isang ina na naghihingalo, nahihirapan na yung anak, ang ina-expect mo si Jesus. Kasi during that time, gumagawa na, nagpapagaling ng Panginoon. Pero lumapit pa siya. Nagmamakaawa siya. Sabi doon, she was begging. Lumuhod pa siya, nagpatira pa. Jesus, maawa kayo yung anak ko. Sobrang hinahirapan na. Pero sabi niya, hindi ko pwede ibigay ang pagkain ng mga anak sa aso. Sakit, di ba? Sa aso. So, anong ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin nun, hindi pa para sa'yo. Hindi para sa'yo ang blessing. Okay? Ang target lang ng blessing, kung ba't ako naparito, ay para sa mga anak ng Diyos. Okay? Kaya po mga kapatid, tandaan po natin ito. Kaya nga kami ni Pastor, minsan pag may lumalapit sa amin na, Pastor, ipag-pray nyo naman, merong napoposes, ano. Ang unang ginagawa namin ni Pastor, pinagpipray muna namin at pinapatanggap namin kay Lord. We tried na ipakonfess sa Kanya, sabihin mo, si Jesus ay aking Panginoon at tagapagligtas. Kasi iyon ang paraan para ikaw ay maging anak ng Diyos. Kasi kung ikaw ay aming ipapanalangin, lalo na itong verse na ito lagi natin ginagamit sa pagkapagaling, di ba? Sabi dito sa Isaiah 53:5, but He was pierced for our transgressions, He was crushed for our iniquities. The punishment that brought us peace was on Him, and by His wounds, we are healed. Madalas, pag tayo nananalangin na may mga karamdaman, ang lagi natin pinananalangin sa Kanyang mga latay. Di ba? We confess this promise of Jesus. Sa Kanyang mga latay, tayo'y nagsigaling. Tama? Pero tanda natin, Isaiah 53, this is a prophecy. Okay, propesya ito na ang tagapagligtas ay pahirapan. Siya ay ipapako. At ang lahat ng latay niya ay ang ating kagalingan.
Bakit kailangan mo nang patanggapin ang ating ipapanalangin, mga kapatid? Kailangan mo na siya maging anak ng Diyos. Dahil ito, ang pangakong ito ay para lamang sa kumikilala sa ating Panginoong Hesukristo. Sa totoo lang, because the greatest blessing is salvation. Ano ang silbi? Gumaling ka nga, pero impyerno pa rin ang pupuntahan mo. At isa pa, ano yun? Ang tatanggapin lang nila yung latay? Ang tatanggapin lang nila yung sugat? Eh hindi magkakaroon ng latay at sugat kung walang hinampas. Get the point? So bago mo tanggapin yung latay, tanggapin mo muna yung hinampas. Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Minsan hindi naiintindihan na marami ito eh. Tayo rin mga Christians, pag tayo may lumapit sa atin, pag-pray mo nga ako, be sure, patanggapin mo muna sa Panginoon. Kasi ang idideklara mo na pangako ng Diyos, ito, ang target lang nito ay mga anak ng Diyos. Hindi mo tatanggapin yung latay at sugat lang. Dapat tanggapin mo rin yung nilatayan, yung hinampas. Kaya nga, nung ito, kinilala mo ang Panginoon, lahat yan, yung hampas na yan, lahat ng pagpapako, sinalo niya, dapat tayo yun. Pero ngayon, nakinilala mo lahat ng ginawa mo, kaya nga si Jesus naging substitute sa atin. Amen? So lahat ng sumpa ng karamdaman, kinuha niya. Ngayon na tinanggap mo na si Jesus, siya na yung naging substitute. That's God's goodness, God's mercy, God's grace to all of us. Kaya nga yung by His wounds we are healed, para lang yan sa mga anak ng Diyos. Kaya yun ang sabi ng Panginoon, I was sent for the children of God. Kasi yung bibig kasing kung mga salita, para ang intention niyan, ang target niyan, mga anak ng Diyos. Pero pag hindi ka anak ng Diyos, ano tatanggapin mo? Yung latay lang, yung sugat lang. Amen po ba? Nawa, maging aral po ito sa atin. Pag may lumapit po sa atin, magpa-pray, be sure, patanggapin muna natin sa ating Panginoong Hesukristo. Ang unang tatanggapin ay ating tagapagligtas. Amen? Okay, ngayon, sinabihan niya babae. Sabi niya, pasensya ka na ha. Hindi ako karapat, sabi niya, hindi para sa'yo yung Hindi ako para sa, pinadalag lang ako para sa mga anak ng Diyos eh. Okay, tandaan natin to ha. Baka sabihin niyo, paano yun? Paano yung mga hindi anak ng Diyos? Paano makakatanggap ng pangako? Pwede pa ba? Makinig po muna kayo mabuti. Ano po? Okay, sabi doon, ituloy natin ang kwento. Sa verse 27, sinabi niya babae, hindi para sa'yo. Hindi ka ang target ng promise na yan. Pero ang babae, she insisted. Sabi niya, yes it is Lord, alam ko po yun. Hindi po ako karapat-dapat sa pangako na yun. Kasi alam ko po talaga para sa mga anak ng Diyos yan, para sa mga Israelita lang yan eh. Pero sabi niya, itong matindi, even the dogs, kahit yung mga aso, kumain ng mga mumo, na nalalaglag from their master's table. Then Jesus said, sabi sabi niya, pero di ba, kilala kita eh. Hindi siya, inamin ng babae, tanggap niya sarili niya, hindi para sa akin ang pangako, pero ano pinanghawakan niya? Yung nature ni Jesus. Oo, alam ko. Aso ako. Kukunin ko yung mga mumo. Pero alam mo, pag nakita mo na kinakain ng aso yung mga mumo, hindi mo itataboy yung aso na yun, di ba? Hahayaan mo lang kumain, di ba? Nakukuha niyo po ba? Hindi mo itataboy eh. So sabi doon, then Jesus said to her, woman, you have great faith. Your request is granted. And her daughter was healed at that moment. Anong ibig sabihin nun? Oo, alam ko po, hindi po ako karapat-dapat sa pangako na para sa mga Israelita. Pero kilala kita. Kilala kita, Jesus. Ang pinanghawakan ng babae Kanainita, yung nature ni Lord, na pag may nakita ka na nanginginain ng mumo, hindi mo itataboy, hindi mo sisipain. Bakit? Ikaw ay Diyos na mabuti. Kasi mabuting Diyos ka eh.
Hahayaan mo lang kami manginain. Kahit mumu lang yan, papabayaan mo kami. Kahit paunti-unti lang yan, hindi mo kami itataboy eh. Kaya mga kapatid, tandaan po natin to. Kaya sabi ko sa inyo, hindi natin pagdududahan yung kakayanan ng Diyos ni Jesus sa pangako. Pero ang pagdududahan natin minsan, willing ba si Lord na ibigay sa atin yung pangako na yan? Pero kung ang pananampalataya mo ay katulad ng kanainitan na to, hindi niya pinangawakan ang pangako na para sa Israel. Ang pinangawakan niya, ikaw ay Diyos na mabuti. Kaya nga sabi doon sa Exodus 33:19, then Jesus he said, I will make all my goodness pass before you, and I will proclaim the name of the Lord before you. I will be gracious to whom I will be gracious. And I will have compassion on whom I will have compassion. Sabi ko sa inyo, pagdating sa pangako, ang may desisyon niyan, yung nangangako. Being the sovereign God, siya magdedesisyon kung bibigyan kita ng pangako o hindi. Pero sa kaso ng babae ito, ng Kanaanita, nagpumilit siya, tinataboy siya, hindi Lord. Sabi niyo, kahit tawagin mo akong aso, okay lang. Kahit may malaglagyan ng mumo, okay lang. Kahit Lord, isang pangako lang. Mapagaling lang yung anak ko, okay na sa akin yun. Kaya ano sinabi na pang sa kanya, grabe ka. Grabe ang pananampalataya mo. Kapatid, ano bang nararanasan mo ngayon? Ano bang pangako ang gusto mong panghawakan ngayon? Ano bang kasaganaan ang gusto mo ngayon sa buhay mo? Yes, hindi man tayo Israelita, pero kung pangahawakan mo, ang nature ni Lord na siya ay Diyos na mabuti at mapagbiyaya. Higit doon, kapatid. Kung gusto mo yung at that moment miracle sa buhay mo, panghawakan mo na si Jesus ay may kakayanan na tuparin ang lahat ng pangako niya. Kung hindi may tupara sa iyo, sa pamahal mo sa buhay, God can use you. Alam niyo po ba minsan sa buhay natin, kung ba tayo nagiging asensado, paulit-ulit ko sinasabi ito eh, kung bakit tayo nagka-prosper, minsan hindi dahil sa atin dahil sa ating husay o kakayanan. Hindi, baka minsan dahil sa mga magulang natin, mga lola natin, na meron silang pinanghawakan na mga pangako. Di ba Lord, pangako mo, pagpapalain mo ako at ang aking salinlahi. You will bless me and my next generation. May nanghawak ng pangako. At kaya nararanasan mo ang buhay na ganyan ngayon, may humawak ng pangako. Dahil mga kapatid, pag ikaw ay anak na ng Diyos, ang mga blessing ng mga anak ng Diyos ay nakapaloob lagi sa pangako. At bakit sa pangako? Para nga, kung sino lang ang masumpungan ng Diyos. Kasi mga kapatid, tandaan po natin to. Pangalawa, bakit nasa loob ng pangako? Para laging available ito sa lahat ng panahon. Kasi kung nung time ng Genesis 12, sinabi ng Panginoon si Abraham, I will make you great nation. You will be a blessing. Kung ibinuhos na lahat ni Lord yung mga blessing na yan kay Abraham, ano mangyayari sa kay Abraham? Malulunod ng blessing. Get the point? Yung iba masasayang. Kasi bakit? Hindi kayang i-handle eh. Kasabi ng Panginoon, kung gano'n kasing dami ng bituin sa langit, gano'n ko pararami na yung lahi. Eh kung nung araw na yon, binigyan ng agad siya ng millions na anak. Maalagaan ba lahat ni Abraham? Kaya nga minsan, inilalagay yan ng Panginoon sa loob ng pangako. The moment na nangailangan ka, mayroon kang maa-access na pangako ng Diyos. At tandaan po natin to mga kapatid. Ang pangako ng Diyos, ang blessing ni Lord, ibinibigay sa atin kung kaya na nating i-handle. Kasi baka pag, katulad nun, kung ibinigay ni Lord lahat ng mga anak niya, millions, paano alagaan ni Abraham lahat yon? Baka yung iba na mamatay. Pero dinaan niya sa proseso, sa salinlahi niya, nanganak siya, isa si Isaac, tapos parami ng parami kay Jacob. Until now, naging millions na ang mga tao. At lahat yan, pag ikaw nanampalataya, kabilang ka sa lahi ni Abraham. Hallelujah! Diba? Kaya nga, noon ang Diyos, tagapagpagaling. In the book of Acts, Jesus also healer. And until now, 4 years ago, at hanggang ngayon kapatid, siya pa rin ang Diyos. Ang sabi sa Hebrews 13, He is the same God. The God of yesterday,
today and forever. Kung nakapagpagaling siya noon, kaya niya pa rin magpagaling ngayon. Kung kaya niya pagpalain si Abraham, kaya ka rin pagpalain ngayon ng Panginoon. Kaya ang mga pangako, ang mga blessing ng anak ng Diyos, hindi yan nakadepende sa ekonomiya ng mundo. Hindi yan nakadepende sa ekonomiya ng Pilipinas. Bumagsak man ang ekonomiya ng mundo, pero ang mga pagpapala ng anak ng Diyos, manggagaling yan sa kaharian ng Panginoon. And that's the benefits of being a child of God. Kung kinilala mo ang Panginoon, nanampalataya ka sa Kanya, lahat ng ipinangako kay Abraham, mapapasa iyo yan. Kaya iba ka na ngayon. Sabi mo sa katabi mo, bigatin ka pala. Kaya lang, ang tanong, paano makukuha ang mga pangako ng Diyos? Sabi ng Lord, ibibigay sa atin kung kanino niya gustong ibigyan. Siya magdidesisyon. Pero katulad ng kananay tuman, ano nakita sa kanya ng Panginoon? Yung great faith. Kaya nga para ma-access natin na lahat ng pangako ng Diyos, magkaroon ka ng pananampalataya. Amen! So faith! Faith is the key para ma-access mo lahat ng mga blessings na nilagay ni Lord sa mga pangako niya. Pag nasumpungan ka ng Panginoon, na kahit pinipigilan ka lang, kahit hirap na hirap ka, hindi Lord! Alam ko, kahit naghihirap ako ngayon, Lord, may pangako ka sa akin. Kahit mahirapan ako, kaya nga minsan tayo, di ba, mga parents, mga magulang, kami, ito panalangin namin, Lord, hindi man kami makatanggap ng pangako. Basta Lord, yung anak ko, pati mga apo ko, ha? I-bless mo sila, Panginoon. Pero it's good thing na sa atin binigay ni Lord ang pangako. Bakit sa atin binigay mga magulang? Dahil alam ni Lord, mapanghahawakan natin yan. Ano man ang sitwasyon, ano man ang mangyari sa atin, panghahawakan natin ang pangako ng Panginoon. Amen! Kaya sa mga anak ng Diyos na nanampalataya sa mga pangako ng Diyos, sige po tayong lahat ay tumayo. Hallelujah. Huwag mong tignan ngayon ang kalalagayan mo, kapatid. Ang panghawakan mo ngayon, yung pangako ng Diyos na ibinigay sa iyo. Na nung marinig mo yung salitang yon, na talagang nagrema sa iyo, hindi Lord. Sabi sa Deuteronomy 28, loob o labas ng bansa, kaya mo akong pagpalain. Dahil sa mga anak ng Diyos, hindi na ang lugar, hindi anumang bagay ang magpapala sa atin, kundi ang Diyos ang pagmumulan ng pagpapala sa buhay natin. Amen? Kaya kung ikaw, handa mong panghawakan ng pangako ng Diyos, sige, sambahin natin ang Panginoon. Hallelujah. Sa iyong maasa, Hallelujah. kaibigang tapat at sandigan. Amen, amen. Sa iyo nagmumula kapayapaan, Kapatid, anong kasaganaan ang gusto mo mangyari sa buhay mo? di kayang sukatin ang pag-ibig mo. Mga pangako mo, liwanag at gabay, sa bawat sandali may pag-asa at kanlungan. Mga pangako mo, taglay nito'y galang, Amen. nananatili ang labis na kalakasan. Mga pangako mo, Thousands of promises that we can claim in the Bible. Kaya kapatid, basahin natin ang Biblia. Hallelujah. ako'y lumalapit sa iyong maganda.
pangako mo, liwanag at gabay. Sa bawat sandali, may pag-asa at kanlungan. Mga pangako mo, taglay nito'y galang. Nananatili ang labis na kalakasan. Mga pangako mo, liwanag at gabay. Sa bawat sandali, may pag-asa at kanlungan. Mga pangako mo, taglay nito'y galang. Mananatili ang labis na kalakasan. Mga pangako mo. Mga kapatid, kung naintindihan natin, naunawaan natin ang mensahe sa araw na ito. Ang sabi doon, narinig ba natin na sinabi ni Jesus sa babae, ako ay sinugo lamang para sa mga anak ng Diyos, anak ng mga Israelita. Kapatid, isa sa mga dahilan para matanggap natin ang pangako ng Diyos, we must be a child of God. Sino po dito ngayon nakarating at nawa maging seryoso tayo mga kapatid? Kung ikaw ay dati pa pero di mo siniseryoso ang pagiging anak ng Diyos, ngayon kapatid, itaas mo ang iyong kamay. Sumunod ka sa panalangin na ito at sabihin mo, Jesus, salamat sa iyong dakilang pag-ibig. Ikaw ang Diyos na naghirap at nagsakripisyo para sa akin. Lumalapit po ako, humihingi ng tawad sa lahat ng kasalanan na aking nagawa. Binubuksan ko po ang aking puso. Tinatanggap kita bilang aking Panginoon at sarili kong tagapagligtas. Tulungan mo po ako simula sa araw na ito na mamuhay na tanging sumusunod sa iyo at gumagawa ayon sa iyong kalooban. Salamat po. Amen. Ako na lang po manalangin. Panginoon, maraming salamat sa mensahe na ipinagkaloob mo sa amin, na maunawaan namin, O Lord, hindi ang pagbabago ng taon, hindi ang aming abilidad o husay kung bakit kami nakakaranas ng kasaganaan o pagpapala. Ito ay dahil sa mga pangako na ibinigay mo sa aming ama na si Abraham. At dahil kami ngayon ay kumilala sa iyo at sumampalataya, meron na kami ngayon karapatan na makihati sa lahat, Panginoon, ng mga pangako na yan. At sa pangalan mo, Panginoon Jesus, we claim all the promises that you have given to Abraham, Panginoon. Panginoon, you will make us a great, Panginoon, ang aming sambayanan ay Lord, paghaharian ng kapayapaan, paghaharian ng pag-ibig mo, at malaya ka makakakilos sa amin. Na bawat hawakan ng aming kamay, pagpapalain mo, Panginoon, na hindi mo hayaan na ang mga salot ay pumasok sa aming mga tahanan. Ang mga malulubhang sakit, Panginoon, ay hindi dadapo sa aming mga katawan. Dahil sa iyong mga latay, Panginoon, sa krus ng Kalbaryo, kami ay nagsigaling, kami ay malakas sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. At ang aming katagumpayan ay nakasalalay lamang sa iyong pagsama sa amin. Kaya Panginoon, all the promises, Panginoon, na ibinigay mo kay Abraham, inaangkin namin, O Lord, ang lahat ng ito, being your children, O God. Lord, maraming salamat that you are the compassionate and the gracious God. We give you all the glory, honor, and praise. In Jesus' name we pray.